sir, yung mga nag-ooperate ng mga heavy equipment dahil tinitiyak mo nila ng patag at stable yung nakaraan na kanilang mga truck na may dalang mga putik at lupa para matabunan o mas smother yung apoy sa ilalim nitong susunog na landfill. Dito sa Malolos Mula. Ulit. Vicky? Maraming salamat sa'yo, Rocky Kiba. Ayan, tuloy doon. Yan o. Kristado ang pagkakita online. Balik mo lang din lang. Tumanggap ng mga ganyan sa mga kasayro mo. Nabalik mo rin knockout yan. Ang herbal supplement na maging saraw para sa paglilinis ng kidney. Nag-seller na siya. So, binibigyan niya ito pinakamalapit sa kanya, yung mga kapitbahay at kamag-anak. Nang umabot rin online ang kanyang pagbibenta. Dito na siya napansin ng PSP Anti-Cybercrime Group o ACG. Inaresto siya sa traffic operation sa Cagayan de Oro City. Dahil hindi naman registrado sa Food and Drug Administration ang kanyang binibenta. Nakita yung ano. Yung ganito yan sa mga Properly examined after registered sa FDA where this will possibly cause injury and mag-affect sa kalusugan ng tao. Nakuha kanya Desmar ng mahigit 150 box ng herbal supplement na kanyang mabili ng 100 pesos kada kahon at inilibera ka raw ng doble ang halaga. Wala pang pahanay ng suspect na maaaring magulong ng isa hanggang 10 taon at pagpuntahin ng 50,000 pesos. Hindi siya aware that, of course, alam niyo naman, ignorance of the law, excuses no one. Bukod sa naarestong si Alice Farm, ayon sa PNACG, na monitor din nilang lantarang nilalako ang parehong produkto sa mga online shopping platform. Nakikipag-coordinate ang ACG sa mga nagpapalagay para mag-ikaw ang illegal na bentahan. June Veneracion, Have you ever seen a game where the stronger you become, the more dangerous it is? Pinapapaliwanag na ng LTO ang driver ng sakyang nakakahagya ng isang motosiklo sa Guard against kalsada. sneak attacks from players and Sa bosses. isang video na The boss is hindi here. siya nagpapigil sa pag-alis kahit inaharang na ng nakaalis ang rider. Nakatuloy si Mark Salazar. Isang minor road accident sa tubig sa uwi sa Fatal Road Bridge. Ang sabihan ng isang crossover at motorsiklo sa Kainta Junction kahapon. Ang mas nakuna ng video ay nung binabalandra ng rider ang sariling katawan para hindi makatakas ang nakasagi sa kanyang motorsiklo. Pero hindi sa huminto, tinitik ng crossover ang rider na bahagya pang nakalagkad. Hindi na dinibyahan pero nakita ng uploader ng video ang nangyari bago umabot ang bridge. Ang si rider, nandun, tumama siya dun sa may left side right side ng tire lock. So, technically, nandun may fender dun sa may side mirror. Tapos, lumaksak yung motor niya, after which, lumabas yung driver, tapos tumabas yung driver. And then, nagkaroon sila ng konting usapan, which actually na hindi naging maganda yung outcome. So, itong si lalo-lalo pumasok sa car niya, si driver. Tapos itong si rider, inahabol mo yung naglabas din siya ng phone. Sa Kainta Police Investigation naman lumabas na hinabol ng rider ang crossover at inabutan niya at nakahingi rin ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumali kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang employee ko na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Sa police station matapos ang kaso ng review dahil sa alikamang settlement. Nagkariguan yung dalawang invoice na yung MTV, driver ng MTV na babayaran na lang yung natira doon sa motor. Pero hindi pumapayag ang Land Transportation Office na tapos na ang kwento. Kahit magka-arrego sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mapatay yung matangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may doon na wala siyang karapatang magmaneho. Pinadalhan ng show cause order ng LTO ang driver ng crossover, pati na rin ang registered owner ng kanyang ginamit na sasakyan.
para magpaliwanag sa hearing sa April 30. Bilang paunang parusa, pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver. Definitely po ito, hindi lang po suspension ang abutin niya. Pinipit kasi niya yung tao magkit ng madisgrasya. Pwedeng mataan lang po siya ng Inalarma naman ng LTO ang crossover hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Hindi na po nila yan matatransfer, hindi nila mabebenta, hindi nila masasanla, hindi rin nila marirehistro. So pag hindi po nila narehistro yan, actually sir, pagka nakita namin sila sa kali, yung sasakyan, at na-verify namin na yung sasakyan, pwede po namin i-impound yun. Maganda LTO na minsan hindi talaga maiwasan ang Nagbatuan ko na. pero kadalasan, ang init ng ulo ng motorista ang nagpapalala sa sitwasyon. At makipag-usap kayo na ayos, pero huwag naman yung gagamitin yung sasakyan, babanggayin ng ibang tao, at makakapanakit tayo. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.